Hello, good day to everyone. Once again, this is Mr. Eddie Solo of Antipolo, Philippines. Welcome to our program, Message of Hope. Our program once again is designed to lift up to those who are weary, ang mga tao na nanghihina na dahil hindi sila, wala na silang inspirasyon na mabuhay sa mundo ito. Kung ikaw man yan kapatid, kaibigan, sana mayroon kang mapulot na kahit kunti lang na mga linya o mga talata sa Biblia na kung saan nagbigay ng kapanatagan o kagalakan, inspirasyon na tayo ay mabuhay. Patuloy tayo mabuhay sa mundong ito. Bagamat maraming problema, pero mayroon tayo dapat sandalan sa ating mga problema. Kaya ang ating topic ngayon ay Discover the Kingdom Restoration. Importante ito, yung kingdom restoration, kasi alamin natin mula sa umpisa kung ano yung pinagkatiwala sa atin o sa tao. Kasi ang ating coverage ngayon ay the nature of the kingdom ruled by Adam at saka the loss of the kingdom due to Adam's sin and restoration of God's kingdom. So, by the way, what is meant by kingdom of God? Ano ba yung sinasabi na kaharian ng Diyos? Sabi nito, God's sovereign rule, ang kapamahalaan ng Diyos. Actually, before, sa pinaka-umpisa pa talaga, before the fall of Lucifer, may isang kingdom lang, kingdom of God, ang Diyos na mahala sa langit. Isa lang ang kingdom. Pero yun na nga, nag-rebelde si Lucifer, kaya nagkaroon ng dalawang kingdom. Pero ang Diyos, dahil sa pag-ibig niya, gusto niya magkaroon ng anak. At yun na nga, nilikha niya si Adan at saka si Eva. At pag pinagkatiwalaan din ng kingdom. So mayroong tatlong kingdom, Kingdom ni God, kingdom ni Lucifer, at saka kingdom ng tao. Tayo, pinagkatiwalaan tayo ng kingdom, si Adan. Kaya sabi rito, God who ruled the kingdom of heaven wanted to extend the kingdom on earth. Ang Diyos na matagal na nag-rule ng kingdom sa langit, gusto niya na mag-extend ito sa sanlibutan. Kaya God gave the authority to man to rule. Sabi rito sa Genesis 1:26, God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion." Napakagandang ito kasi umpisa pa lang, malalaman na agad natin dito kung ano yung plano ng Diyos sa tao, sa atin. Sabi niya, "Let us make man in our image, and after our likeness." Ano ba yung image na sinasabi rito? Ibig sabihin, image, sonship yan. At saka dominion, sabi rito, let them have dominion. Ibig sabihin, rulership. So maliwanag dito na we are the children of God and God wanted us to dominate the entire earth. That is our kingdom. Pero sad to say, na si Adan kasi nahulog sa kasalanan. At hindi lang kasalanan, according to the commentaries na itong kasalanan na ito, it's a form of rebellion, Isang paraan na kung saan nagrebelde sila. Mas pinili nila pakinggan ang serpente na kung saan nandoon sa ilalim si Satanas, hindi lang nagpahalata, At kaya iniwanan nila yung allegiance nila sa Panginoon. Kaya nagkaroon po ng rebellion. Pero bago natin tuklasin yan, number 1 point dito, the nature of the kingdom ruled by Adam. Ano ba ang nature ng kingdom na pinamahalaan ng tao? Ang nature po ng kingdom na pinamahalaan ng tao na magkaroon ng continuous expansion. Kasi yung sinasabi natin na garden sa Eden, very small spot of the earth lang yan, na kung saan doon lang nilagay ang tao, kasi kunti lang, dalawa lang naman sila. Pero with the goal in mind, si Lord, na lalawak yun, Pero kung makita natin, yung Eden ay paradise na yon, kompleto na yon, nandyan lahat ang kailangan ng tao. So, napakaganda kasi nandyan na lahat. Expansion, rulership, provision, nandyan sa tao yan. Sa verse 28, ang sabi rito,
sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ay mamahala. Napakaganda tong verse niya ito, no? Sabi ni God sa English, be fruitful and multiply and subdue. Subdue the earth, ibig sabihin yung subdue, complete control, no? Palakihin nyo, paramihin nyo. Nandyan, binigyan ko kayo ng power, no? Na mag-create pa ng mga halaman o mga kayamanan, no? By the power of our words. Kasi po, tayo po ay kalahi tayo ng Panginoon. Alam ba ninyo ang sanlibutan, nalikha ito by the power of words, no? Salita lang ng Diyos. Kaya sabi niya, let us also make man in our image. Ibig sabihin, mayroon din kapangyarihan ang ating words, no? Before the fall. Bago nagkasala ang tao, mayroon tayong kapangyarihan. Kaya nga si Adan, kung maalaala nyo, no? Siya ang nagbigay ng pangalan. Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga hayop, mga animals. Dinala kay Adan at binigyan niya ng pangalan. He has the power of words, wisdom and authority. Complete din, no? Kaya napaka-makapangyarihan din. Pero sabi nga rito, ng point number 2, the loss of the kingdom due to Adam's sin. Nawala din. Nawala din yung kapangyarihan na yon. Sabi nga rito, when man sinned, he did not fall from heaven, but fall from dominion. Nung nagkasala ang tao, hindi siya nalaglag galing sa langit. Siya po ay nalaglag sa dominion. Yung dominion, authority na binigay sa tao to rule the kingdom on earth, wala na, nalaglag siya doon. Nawala yun. Kaya ang resulta, no more expansion, no more rulership, no more continuous provision. Man has no more authority to rule the kingdom. Ang laki kasi nang nawala sa atin. Ang laki nang nawala sa tao, no? Kaya may pag-asa pa kaya na maibalik yung kingdom o authority sa tao, no? God restored the kingdom to man, no? Ito po ay pag-aralan natin ng maigi, no? Ano ba yung na-proclaim ni Jesus Christ, no? Nung nagkatawang tao siya, ano ba yung unang preaching niya? Ito po yung unang preaching niya sa Mark 4:17. From that time, Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Sabi niya, magsisi kayo, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay narito na. Yung the kingdom of heaven is at hand, from the original Greek word, ang sabi diyan, na the kingdom of God has arrived already. No? Siya po ay dumating na sa sanlibutan, pinanganak na, at the same time, dala-dala niya yung kingdom. No? Yung ibig sabihin yung authority na ibalik na niya sa tao. First of all, ibalik niya sa spiritual. No? Binigyan tayo ng authority spiritually. So spiritually muna tayo ay bigyan tayo. Kaya sabi rito sa Lucas sa Lucas 17:21. Kaya walang makapagsasabing dito maghari ang Diyos, doon maghari, dahil naghahari ang Diyos sa puso ninyo. Napakaganda, no? Wala daw makapagsabi na doon siya naghari, si Kristo dito naghari, sapagkat siya ay naghari sa puso natin. See? No? In order for us to gain the authority in the kingdom, unahin po natin, intindihin natin na ang kaharian ni Kristo ay una sa lahat mangyayari sa puso natin. No? Napakaganda kung i-accept mo ang kaharian ni Jesus Christ kasi yun yung preaching niya. No? Ano ba yung gospel, no, na pinakinggan mo ngayon? Ano yung gospel na pinirich ni Jesus Christ? Ang karamihan kasi ngayon sa gospel na maririnig natin, yung death and resurrection of Jesus Christ. Yeah, that is the gospel of Jesus Christ. But what was the gospel that Jesus Christ preached? Is it the same gospel that we are preaching today? Kasi yung pinipreach ni Jesus Christ dati ay kaharian ng Diyos. Repent, for the kingdom of God is at hand. Hindi siya nag-preach ng kanyang kamatayan o kanyang resurrection. There are 3 times lang nabanggit niya, pero hindi siya nag-proclaim. Pero babasa mo sa Matthew, entire book of Matthew, na siya po ay nag-preach, na-mention niya ang kingdom of God more or less 50 times. No? Kaya minsan nag-wonder nga ako ngayon kung ano ba talaga ang tamang gospel. No? Basahin mo lang sa Matthew, malalaman mo dyan na laging na-mention ng
about kingdom, no? Kaya dito sabi niya sa Lucas 10:19, I have given you authority, no? I have given you the authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Ibig sabihin na tayo binigyan rin ng kapangyarihan laban sa ating mga kaaway, sakit o anuman yung mga gawa ng kaaway. So we have the power to resist, no? So unti-unti na binabalik na sa atin. First of all nga sa spiritual, you have to gain the spiritual authority at mangyayari yan kung ikaw nakakonek sa ating Panginoong Kristo. Kaya una sa lahat ay ang ating review muna, sabi rito, paano natin mag-gain yung kaharian ng Diyos, paano natin ma-restore, intindihin natin yung nature ng kingdom, kung ano yung kaharian na binigay na dati, at paano nawala, at restoration of the kingdom sa mga buhay natin. Kaya napakaganda nito, no, kung intindihin mo talaga na mahal tayo ng Diyos, no? Kaakibat ng kanyang pagmamahal, binigyan tayo ng authority na mag-reign dito sa mundong ito. Hindi man sa pag-reign na maging hari ka, no? Ang ibig kong lang sabihin at ang ibig ng Biblia at ang kalooban ni Lord na tayo po ay magkaroon ng kapanatagan, magkaroon tayo ng peace of mind, no? Na magpatuloy sa buhay na ito sa ating isipan o sa puso natin na tayo po ay back up ng kaharian ng langit. So, tayo po ay manalangin. Sundan mo lang itong panalangin na ito. First step ito na makagain ka ng authority, magkaroon ka ng kumpiyansa sa pamumuhay sa mundong ito. Father God in heaven, here am I surrender my life. Thank you for your Son, Jesus Christ. Siya ang nag-restore sa amin sa dati naming kalagayan na kami po ay binigyan mo ng authority or kingdom here on earth. In Jesus' mighty name, Amen. So God bless.